Heto na tayo guys. Ito na ang huling parte ng napaka-espesyal na docu-series hatid ng Dapat Alam Mo, ang Corona. Natungayan natin na hindi biro para sa isang nagnanais na maging reyna na masungkit ang inaasam-asam na corona. Nasilayan natin ang ganda ng ating mga Buconera, pati na rin ang mga lugar kung saan sila nagmula. Kaya narito na ang pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa Iloilo, ang huling bahagi ng Corona at Talino. Sa larangan ng pagandahan, lahat pinaghahandaan at sa oras na may laban ang pambato ng mga Pilipino, ang mundo tila humihinto. Pero ang pinagmamalaking mga kandidata, hindi biro ang sandata dahil sa haharaping kompetisyon, dala nila ang pangmalakasang misyon. Saan mang panig ng bansa, sila raw ang simbolo ng pag-asa dahil higit sa panlabas na ganda ang pagiging reyna at pagsusuot ng korona. Sa mga beauty pageant, madalas sa Q&A nagkakatalo. Dahil pare-parehong magaganda at sexy, sa talino na mangingibabaw ang tunay na reyna. Maraming nagsasabi, pageantry, pagandahan lang, it's so shallow, without even realizing that these are the people who can reach a bigger population. Marami silang pwedeng magawa. Kung ang usapin natin is bilis ng utak. May training po tayo para dyan. Hindi nagkukulang ang Philippine team, lalo na sa pagprepara ng mga kandidata. Hindi siya sapat, lalo na kung ang basihan mo ay para lang dyan sa competition na yan, para sa gabing yan lang. Pero kung talagang pageant fan ka, susundan mo tong mga kandidatang to, aalamin mo kung hanggang saan ang alam nila. Bago sumabak sa matinding tanungan, dapat daw may inspirasyong pwedeng kapitan para mas chill ang sagutan. Kaya ang Miss Iloilo Culture 2023 na si Layfair Clinks Dongilla, hindi winawaglit sa isip na ang mga Ilongga, lahi ng mga may kay magsuot ng corona. Katunayan ang itinuturing na kauna-unahang Pilipinang beauty queen, ang Ilongga na si Pura Villanueva. Siya ang anak ni na Emilio Villanueva at Emilia Garcia. Siya ay isang feminist, journalist at tinaguri ang Miss Carnival. Hindi lamang beauty queen si Pura Villanueva, isa din siya sa lumaban para sa karapatan ng mga kababainhan upang bumoto. Ang Iloilo, hindi lang baluarte ng mga beauty queen. Dito mismo ginagawa ang ilan sa napakagagandang sagisag ng mga reyna ng kagandahan. Ang isinusuot nilang corona. Die-hard beauty pageant fan daw talaga si Michael Angelo. Kinakarir daw niya talaga ang pagsubaybay sa mga patimpalak noon, kaya kabisado niya by heart ang kalakaran dito. Dahilan para madalas siyang kuning judge sa mga pageant. Pero mula sa pagiging hurado ng mga beauty pageant sa Iloilo, ang master na ngayon ni Michael Angelo, paggawa ng corona. Nag-start ako sa simbahan bilang isang alternate. Then nakita ko sa isang gilid yung Christ the King na may corona na parang papel lang. Tapos, yun, sabi ko sa isang pari doon na kung pwede kong gawan ng corona yung Christ the King. Ang kanyang mga likhang corona, ginamit na sa iba't ibang beauty pageant sa Iloilo. Dahilan para kilalanin siyang The Crown Maker ng Carles. Ngayong araw, ang The Crown Maker, magko-coach muna sa isang masterclass. Gumagamit ako ng aluminum wire kasi ito ay hindi nakakalawang. Bali ito yung magiging katawan ng crown. Parang magiging base niya. Tapos mano-manong kamay gaganunin ko yan. Then ikakal ko dito para wala sang excess ko niyan. Yan. Medyo mahirap pala po gumawa ng isang corona, makabuo ng isang corona. Kailangan talaga mabusisi ka, tsaka mahaba yung pasensya mo. Ay! Sinukat na Bagay po ba? Bagay na. Kung mahirap ang mismong paggawa ng corona, mas mabigat ang responsibilidad sa mga magsusuot nito. Kung usapang karunungan, kulinarya at kausayan, hindi maitatanggi ang makulay na kultura ng Iloilo!
Pagdating sa beauty pageant, hindi matatawaran ang ating mga pambato. Patunay riyan ang pahaba ng pahabang listahan ng mga Pilipinang wagi sa mga international pageant at tulad din ng kababaihang sumusunod sa kanilang yapak ang kanilang ipinupuhunan, ganda, alindog at talino para iwagayway ang ating bandila at maisuot ang pinapangarap na korona.